Sige po, bago po tayo mag-umpisa, mag-pray muna po tayo. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa mga anak mo, Panginoon, Lord God, na narito, Panginoon, Lord God, na mas pinili, Panginoon, na pakinggan, Panginoon, Lord God, yung mensahe mo, Panginoon, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Lord, sinusuko namin, Panginoon, Lord God, lahat, Panginoon, Lord God, ng aming iniisip, Panginoon, Lord God, kundi, Panginoon, Lord, sa iyo muna kami mag-focus, Panginoon, Lord God. Lord, yung mga salita mo, Panginoon, Lord God, na aking babanggitin, Panginoon, Lord God, Lord, sa iyo lahat yun nagmumula, Panginoon, Lord God. Lord, itago mo lamang po ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, Lord God. At hayaan, Panginoon Lord God, yung mensahe mo, Panginoon, yung turo mo, Panginoon Lord God, sa aming Panginoon, ay marinig, Panginoon, ng bawat kapatiran, Panginoon Lord God. Lord, turuan mo kami, Panginoon Lord God, na magmahal, Panginoon Lord God, ng kagaya mo, Panginoon Lord God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon Lord God, na baguhin, Panginoon Lord God, kung ano man po, Panginoon, yung mga hindi pa namin nagagawa, Panginoon Lord God. I pray, Lord God, na mas piliin namin, Panginoon Lord God, na pangaralan ka, Panginoon Lord God, na bigyan ka, Panginoon Lord God, ng papuri, Panginoon Lord God, ng glory, Panginoon Lord God. And I pray, Lord God, na tulungan mo kami, Panginoon Lord God, na baguhin, Panginoon Lord God, yung mga nais mo, Panginoon Lord God, na baguhin sa buhay namin, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon Lord God, na ibabahagi ko, Panginoon Lord God. Lord, I pray, Lord God, for wisdom, Panginoon, Lord God, na ibigay mo sa akin, Panginoon, Lord God, and i-anoint mo ako, Panginoon, Lord God, and even, Panginoon, Lord God, sa mga nakikinig, Panginoon, Lord God, buksan mo ang kanilang mga tenga, ang kanilang mga puso, Panginoon, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen po. Sige po, minsan po, di ba, sa buhay natin, alam ko naman po, lahat naman po tayo nakaranas po ng minsan may mga tao po talagang may ayaw po sa atin, may mga tao pong mga against po sa atin. Lalo na po tayong mga Kristiyano, malapit po tayo sa mga taong nanghuhusga dahil nga po iba po yung paniniwala na sa paniniwala natin. And minsan ginagamit yung ibang tao po na ni Satan para po manghina po tayo, para po magkasala po tayo laban sa kanila. Magkasala po tayo laban sa Panginoon. Pero ngayon po, i-remind po tayo ng Panginoon. I-remind po tayo ng salita ng Panginoon kung paano po mag-respond. Hindi po ng anger, kundi po gentleness and peace po. So, sige po, buksan po natin sa Proverbs 15:1. Ayan. Medyo maikli lang po siguro po ito. Ayan, sabi po dito, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawagli. So, minsan po, di ba, nararanasan din po talaga natin na minsan may inis po tayo sa tao dahil sa pinapakita nilang hindi maganda sa atin. Nakakaramdam tayo ng tampo minsan, ng inis, ng galit. Normal lang naman po sa ating mga mga tao dahil hindi naman po talaga tayo perfecto. So, normal po sa atin na maramdaman po yun kasi emotion po yun feelings po natin yun. Pero po ang hindi po gusto ng Panginoon is yung magkasala po tayo dahil po dun sa galit, sa inis, sa sa tampo na nararamdaman po natin. So, ang sinasabi po dito sa salita ng Panginoon, ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, ngunit sa tubong marahas po ay hindi mawawagli. So, tayo kapag nag-respond po tayo sa tao ng mahinahon, nakakapawi po siya ng galit. Di ba po? Kasi kapag tayo, galit po yung isang tao sa atin, tapos galit din po tayo mag-reply sa kanila o galit din po tayo makipag-usap sa kanila. So, magka-clash po tayo, di ba po? Wala pong magulo po, magulo po. Pero tayo pong mga Kristiyano, tinuturuan po tayo ng Panginoon na kapag magsasalita tayo, hindi po dapat yung pagalit. Kapag magsasalita po tayo, kahit na inis na po tayo sa tao, di ba po? Kaya nga po sabi ng Panginoon, di ba po sa isa sa mga fruit of the Holy Spirit is yung self-control. Kung wala po tayong self-control, hindi po natin magagawang maging mahinahon magsalita. Di ba po? Kasi kung galit tayo sa tao, yung nature po natin bilang mga tao po is
as hindi naman po tayo perfecto, is magagalit ka po talaga sa taong yun. Pero po tayong mga Kristiyano, alam naman po natin, aware naman po tayo na hindi po gusto ng Panginoon, hindi po nalulugod ng Panginoon na tayo makipagsabayan tayo sa galit ng iba. Di ba po? So, wag po natin i-mirror yung kung galit yung tao sa atin, galit din po tayo sa kanila. So, dapat kapag kahit na inaaway na po tayo ng mga tao, kahit na inuusgahan na po tayo ng mga tao, dapat piliin pa rin po natin yung maging gentle po. Maging gentle po tayo sa pananalita po natin. Kasi po, kapag narinig nila na harsh po tayo magsalita, kapag narinig po nila na ganun po tayo mag-respond sa kanila, syempre po yung masisira po dito yung pangalan ng Panginoon. Kasi lalo na po sa mga taong nakakakilala po sa atin na Kristiyano po tayo. So dapat kailangan po nating ingatan din po yung image ni Lord. And kailangan po nating magpakumbaba. Makita po sa atin bilang Kristiyano yung kung gaano po tayo pinapanahanan ng Panginoon. So ayun po, dapat piliin po natin lagi na maging kalmado kahit minsan mahirap po talaga, di ba po? Kahit mahirap po talaga, pero ayun po yung tinuturo sa atin ng Panginoon na kahit sa anong sitwasyon, piliin po natin maging kalmado. Piliin po natin maging magsalita ng maayos. Kasi makikita po dun yung si Lord hindi po yung pride natin. Kasi kapag tayo mas pinili nating magalit sa kanila, magmura sa kanila, pagsalitaan sila ng mga masasamang salita, hindi si Lord yung makikita sa atin, kundi yung pride natin. Amen po ba? So, paano masasabi ng mga tao na may Kristo sa buhay natin kung ganun po yung nakikita nila sa atin? So, sige po, sabi po sa Romans 12:17. Sabi po, Romans 12:17. Sabi po dito, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal, hanggat maaari makisama kayo ng payapa sa lahat ng tao. So, amen po ba? Sabi ng Panginoon, no, ang linaw po, sabi po niya, huwag daw po nating gantihan ng masama ang masama. Sikapin po natin na mamuhay ng marangal. Amen po ba? Mas piliin po natin na i-honor si Lord. Wag na po tayong magpadala sa emosyon natin dahil naramdaman natin na na-offend tayo sa sinabi ng tao. Wag po nating gantihan. Amen po ba? Ang magandang ganti po dun yung ipag-pray po natin sila. Na i-bless po natin sila. Amen po. Kasi normal lang naman po talaga na masaktan po tayo. Normal lang naman po yun. Dahil nakakaramdaman naman po talaga tayo ng nasasaktan po tayo, na-offend po tayo sa mga sinasabi ng iba, sa mga ginagawa nila sa atin. Pero po tinuturuan po tayo ng Panginoon na huwag po tayong gumanti ng masama. Amen po ba? Piliin pa rin po natin yung kapayapaan. Kasi po, ang hirap po na mabuhay, matutulog ka, magigising ka araw-araw, na merong alam niyo po, yun yung sa puso niya na hindi ka okay kasi meron kang kagalitan, merong hindi okay sa puso mo dahil hindi ka pa po nakakapag-forgive. Pero ayun nga po, hindi naman po natin makokontrol yung ugali ng ibang tao, pero kaya po natin kontrolin kung paano po tayo magre-respond sa kanila, kung paano po natin ipakita yung sarili natin sa kanila. So, tayo pong mga Kristiyano na mahal ng Panginoon, kung mahal po natin ang Panginoon, sundin po natin yung sinasabi ng Panginoon na maging kalmado tayo palagi, na imbis po na gantihan po natin ng masama yung mga taong nananakit po sa atin, ipag-pray na lang po natin sila. Sikapin po natin na mamuhay po tayo ng marangal. Sikapin po natin na piliin po yung kapayapaan. Amen po. So, sige po, sa James 1:19 po. Ayan po. Ayan po. Sabi po dito, ay pwede po sa NIV na lang po. English. Ayan po, sabi po dito, my dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak,
and slow to become angry. Amen po. So maano naman po no, malinaw naman po sa atin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So dapat maging ano po tayo, mahinahon po tayo, maging quick to listen po tayo, slow to speak, at higit sa lahat is slow to become angry po. So ayan po, last po siguro to, 1 Peter 3:9 po. 3:9. Sa ano na lang po, Tagalog na lang. Sabi po dito, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Amen po. So, sige po, bago po tayo magtapos, may itatestimony lang po ako kung bakit ko po to minessage. Kasi po, naranasan ko po siya recently lang po. So, meron po akong classmate. Naging close po kami. Lagi po kami magkasama, ganyan. Masaya po kami. And then, one day po, pinakitaan niya po ako ng ugali. Na hindi ko po nagustuhan. So, ang ginawa ko po, nanahimik po ako. In a way po na, parang hindi ko na po siya kinikibo kasi nagkaroon po talaga ako ng offense ba? Na-offend po ako sa ginawa niya sa akin. So parang dun po naisip ko noon na kesa po magsalita po ako sa kanya or ayun nga po baka makapagsabi lang po ako ng hindi maganda. So ang pinili ko na lang pong manahimik. Pero po ang mali ko naman po dun is hindi ko na po talaga siya kinikibo. Kasi po sa school po kasi tahimik lang din po talaga ako. And yung parang meron po akong fear of rejection po, may fear of ano po ako na, 'pag nag-initiate po ako sa kanya baka hindi niya po ako pansinin or parang mga gano'n po. So, ang ginawa ko na lang po dun is dahil na-offend po ako, pinabayaan ko na lang po and then parang ilang days po sa'kin na tumatak sa isip ko na yung pangyayari nga pong yun and hindi po kami naging okey nun and mabigat po siya sa heart actually po. Pero gumawa si Lord ng way para makapag-usap po kami and inopen up niya rin po sa'kin kung na-offend din ay nagtampo po siya sa'kin dahil iniiwasan ko po siya and, inopen up ko rin po sa kanya na na-offend din po talaga ako dun. And then after po nun, parang naging okey na po ako, nawala na po yung bigat po sa dibdib ko nun, sa heart ko po nun. And then bumalik po kami sa dati na okey na po kami, palagi po kaming magkatabi, palagi po kaming magkasama, kumakain po kami, gumagala po kami, ganyan. And then bigla na naman pong dumating sa point po na umulit na naman po, parang nagiging yung actions niya po sa akin parang ang off na po. Tapos 'pag nagsasalita po ako, 'pag nagbibigay po ako ng opinyon, 'pag nagkukuwento po ako ng buhay ko, ganyan, nagbibigay po ako ng opinyon ko, parang lagi niya pong kinokontra, lagi niya pong dapat yung opinyon niya is siya yung tama, parang gano'n po. So parang nai-invalidate po yung feelings ko, nai-invalidate po yung opinyon ko kasi parang gusto niyang mangyari is siya dapat yung tama. And bigla na lang po dumating sa point na hindi na po kami nagpapansinan kasi, madamdam din po kasi akong tao, sobrang sensitive ko din po talaga. Ay hindi po yung parang mali po sa'kin na masyado po akong nagdamdam. And parang hindi ko po kasi yung time na hindi ko po kayang pakisamahan siya nung mga time na yun. Kasi meron nga pong, parang nasaktan din po talaga ako sa ginagawa niya sa'kin, yung actions niya po sa'kin. So ayun po, actually po mga ilang weeks na rin po, dinadala ko po siya araw-araw. Yung sa school po parang nakikita po ng mga classmate ko na tahimik lang po ako, kahit tahimik naman po talaga ako pero yung parang nakikita nila na hindi po ako okey pero 'pag tinatanong po nila ako kung okey lang po ako, sabihin ko lang okey lang po ako pero po deep inside po, um,
parang hindi pa rin, alam niyo po yun, parang ang bigat po sa dibdib na meron akong dinadalang parang, bigat po. Ayun nga po nung hindi po kami okey ng kaibigan ko. And then kagabi po, um, puma pag-uwi ko po galing school, pumunta na po ako dito dumiretso na po ako dito sa church. Hindi ko na po talaga kasi kaya, hindi ko na po kayang, magpanggap po kasi, nahihirapan na din po talaga ako kasi nakikita ko po yung tao, nakakasama ko po yung tao araw-araw. So, iniyak ko po kay Lord, iyak po ako ng iyak, pinatawad ko na rin po siya sa heart ko, ay sa prayer ko, sa loob ko na pinapatawad ko na po yung tao, kung ano man po yung mga, nasabi niya po sa'kin, yung mga bagay na ginawa niya sa'kin na hindi ko nagustuhan. So, iyak po ako ng iyak nun, and then nung pagtapos ko pong mag-soaking kagabi, tinignan ko po yung GC namin. Tapos nakita ko po, in-unfriend niya po ako. So, parang umiyak na naman po ulit ako kasi sobrang confused ko po kasi parang out of nowhere, gano'n na lang po yung trato niya po sa'kin. Nagbago na lang po bigla yung trato niya sa'kin na, parang lagi siyang, masungit sa akin, parang cold po siya sa'kin. Pero ako naman po kasi kapag nakikipag-communicate naman po kasi ako, lalo na po sa mga chats, ganyan, or sa personal, magalang naman po ako. Hindi ko naman po sila, kumbaga hindi ko naman po sila, tawag dun, inaano po na basta po magalang po ako, parang gano'n. Pinapakita ko po na ano po ako, na magalang po ako, and parang na-pressure nga po ako nun, nung time na ayun nga po na hindi po kami okey, parang na-pressure po ako na alam niya na Kristiyano ako, tapos ano na lang yung sasabihin niya tungkol sa'kin, ano na lang, parang nag-overthink na po ako, nag-overthink. Kaya nga po binigay ko na po kay Lord kagabi, lahat ano man po yung gusto niya, kung ano man po yung gusto niyang mangyari sa'min, binigay ko na po kay Lord yun. And kanina pong umaga, um nag-lunch po kami. Hindi po dapat ako sasama kasi nandun po siya. So, parang nahihiya naman po ako, baka hindi lang po kami magpansinan. Pero niyaya pa rin po ako ng friend ko. So, sama-sama po kami kanina sa lunch, tapos hindi pa rin po kami nagpapansinan. So, tahimik lang po ako as usual kasi nahihiya naman po ako mag-initiate. And then ano po, nung kakain na po kami, sinandukan ko po siya ng kanin, sinandukan ko po siya, ta's bigla siya nagsabi ng, "Thank you." Tapos nung naghugas na po ako, naghugas ako kasi nasa boarding house po kami ng friend po namin. Ta's naghugas na po ako, nagulat po ako kasi binanggit niya yung name ko. Kasi bibili po sila ng kailangan namin sa school, tapos sabi niya sa kaibigan ko, "Bilhan na lang natin si ano, si Jory." Tapos bigla niya po sinabi sa'kin na ano, sabi niya po sa'kin, "Ano ba yung gusto mo, bebe?" Tapos parang nagulat ako, sabi ko, "Hala, parang nakaraan lang ano, hindi siya sa'kin okey." So, parang nagulat ako. Tapos siguro ano, ayun na rin po yung ano, ang galing kasi ni Lord kasi nag-pray lang ako kagabi, tapos parang answered prayer na po siya sa'kin na kung ano man po yung gusto ni Lord, kung i-let go ko po ba yung friendship namin, na patawarin ko siya, pero hindi na po kami magsasama ng katulad ng dati, or ayun nga po, or kung pakikisamahan ko pa rin siya kung, ayusin po namin yung kung ano man po yung hindi po namin maayos. And parang nagulat naman po ako kanina kasi nag-iimikan na po kami, tumatawa na po kaming dalawa, parang magkasama na rin po kaming dalawa. So, parang nagulat ako kasi wala, ang galing lang po ni Lord. So, parang, bigla na lang po siya naging ano po, parang humupa na rin po yung galit niya sa'kin, siguro yung tampo niya po sa'kin. And praise God po kasi, sa nangyari sa'min ang dami ko rin po talagang natutunan. Natutunan ko rin po dun yung sinabi po ni Pastora Lalen kasi po naghingi po ako ng advice sa kanila kagabi. So, sinabi po ni Pastora na tayong mga Kristiyano din po, dapat i-check din po natin yung sarili natin, kung nakikita ba ng mga tao sa buhay natin yung Panginoon. And iniisip ko po no'n, sabi ko, ano po ba kasing nagawa ko? Bakit ba siya naging gano'n sa'kin? Iniisip ko, wala naman akong ginawa, wala naman po akong inano. So, baka one thing po siguro na kaya nagtampo siya ng gano'n sa'kin is yung hindi ko na po siya kinikibo. Kasi ako naman po, 'pag di ako namamansin, ang dahilan ko po niyan is ano po,
hindi ko po kayang mag-initiate talaga. Ayun po yung parang hindi ko pa naano po na may fear po talaga ako na baka hindi po ako pansinin or gano'n po. So, ayun po, ang dami ko lang pong natutunan and sabi nga po kanina nila Pastora Kat, ano daw po, kailangan lang daw pala daw kailangan lang daw pala sandukan para magbati na. Pero ayun po, nakakatuwa lang po and nakakatuwa dahil okey na po kami and yung kagabi na iniyak ko po is ngayon parang nag-lighten na po yung mood ko, nag-lighten na po yung heart ko, wala na po yung bigat sa puso ko and nakakatuwa si Lord kasi tinuturuan niya pa rin po talaga ako. Tinuruan niya ako na magpakumbaba, tinuruan niya ako na kahit na may ginawa sa'kin yung tao is pakitaan ko pa rin po sila ng pagpapakumbaba, ng gentleness, na makita sa'kin yung Panginoon. And praise God po kasi inayos ni Lord, yung pinag-pray ko kagabi, answered prayer na po ngayon na wala na po sa'kin yung sakit, wala na po yung pain sa heart ko. And praise God po and I pray po na may natutunan po ang lahat sa sige po, ayun lang po.